Ngayong gabi ay lilibutin natin at iimbestigahan ang isang abandonadong factory na halos isang dekada nang inabandona. Doon pakiramdam dito sa taas, guys. So ba yung may lady na napaparamdam dito sa pagkakita? Umuwi kayo? Ayon sa aking napanayam, 1990s daw nang ipatayo ang mga factory na ito. Isa daw itong kilalang pagawaan ng plastic materials nung araw. At nang dahil sa malaking utang ng kumpanya, ito ay tuluyan ng ipinasara at nagdeklara ng bankruptcy. Dati daw ay maraming gusaling nakatayo sa lugar na ito. At katagalan, isa-isa na itong pinagaba at ang tanging natira na lang ay ang dalawang gusaling ito. Ayon sa mga taga rito, ay halos isang dekada na daw itong abandonado. Simula daw nang ito ay naging abandonado, madalas na daw sila makakita ng isang malaking anino na gumagala sa gusaling ito. Dahil madalas na nila ito makita, tinawag na nila ito na si Apolonio. Medyo maulan nung bumiyahe kami papunta sa lokasyon at ang plano ay makarating kami sa aming pupuntahan bago magdilim. Pagdating dito ay kailangan muna namin dumaan sa isang madilim at masukal na kalsada. Sa oras na ito ay hindi kami sigurado kung tama ang aming dinadaanan, kaya kailangan namin magtanong sa mga tao dito. Pagkatapos namin magtanong ay kunentuhan naman kami ng mga taga rito kung anong kwento sa aming pupuntahan. 20 years na to abandonadong lugar. Ay ngayon, hanggang tumatagal ang panahon, wala na punta, ay pinipapakita ng tao, mga hindi natin mapaliwanag, Tsaka yan sir, nung ginagawa pa lang yan, meron na nagpaparamdam yan. Anong factory ng ano yan dati? Isang construction boy dyan, siya yung naiwan na mag-isa kasi maglilinis, naiwan nilang makalat. Magwawali siya, may nakita siyang sumilip na kapre daw. Yun nga, sobrang takot ay umalis na. Nangangatal daw ng ano. Kasi nakakapagtinda ako dyan nung bata ako. Nung ginagawa ko ng merienda. Malaki yan dati? Malaki ko yan. Yun nga, pag natambay kami dyan, may isang beses nga, may po sa aking binding basta makit siya dyan. Saka ako nakakaramdam yung may bata dyan maliit. Kaya paglaro sa'yo, mababa ka sa hagdan. Sasabayan ka ng bigla, matulin yung bata. Oo. Saka yung ang aninong pinaka-popular mo dyan, yung aninong malaking tao. Anino lang yun. Yun ang baka makita nyo dyan. Nararamdaman namin dyan. Napangalanan na nga ho namin yung Apolonio eh. Pinapangalanan na nga namin. Anong pangalan ba? Apolonio. Pagkatapos namin magtanong ay tumuloy na ulit kami sa aming biyahe. Kailangan namin dumaan sa isang madilim at masukal na kagubatan. At pagdating dito, ito naman aming nadatnan. Dalawang gusali na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Una ko munang inikot ay ang itaas na bahagi ng abandonadong factory. Medyo masukal ang daan dito kaya kailangan kong mag-ingat. Unahin natin pasukan itong bungad pa lang ay may naramdaman na kagad akong kakaiba kaya bigla akong napahinto. Akyat doon. Binaliwala ko lang ito kaya nagpatuloy lang ako sa aking pag-akyat. At bago ako makakyat ay kailangan ko muna hakbangan at iwasan ang mga sanga ng puno na nakaharang sa hagdan. Bungad pa lang sa palapag na ito ay napansin ko kagad ang mga pader ay pinuno na ng mga sanga at damo. Pag-akyat ko ay pupunta sana ako sa dulong parte ng palapag na ito nang bigla ako may narinig na boses sa isa sa mga kwarto dito. Medyo amoy siyang pagita di. Hindi salita. Tao dyan? Wala akong nakita sa loob na ito kaya nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad.
Maya-maya lang ay narating ko naman ang dulong bahagi ng palapag na ito. Ang creepy pala dito. So ito yung pinaka taas ng factory dito. Halos puro damo-damo na talaga yung nandito ngayon. Pero malawak siya. Tapos merong isang CR dito. Puro na rin tubig yung mga nandun. No? Kasi wala na siyang bubong. Makikita niyo talaga yung pinaka forma na itong factory na to. Kasi nandito pa yung pinaka-beam ng bubong nila. Chinek ko na din ang mga nakita kong banyo sa palapag na ito. Ito yung pinaka-CR dito sa taas. Sa oras na ito ay puro takot at kaba ang aking mga nararamdaman. Ano yung pakiramdam dito sa taas, guys? Hindi ko alam pero kinikilabutan ako. Parang mayroong something dito sa taas na to. Tapos sobrang tahimik pa ng paligid. Check natin yung ibang parte dito sa taas. Medyo maingat lang ako sa nilalakaran ko ngayon kasi basa yung sahig dito. Kanina dito parang meron ako narinig na boses nung umakyat ako dito. Hindi ko alam kung hangin lang ba yun. Pero meron ako narinig na boses ditong parting to. May nakita akong isang kwarto dito pero hindi ako sigurado kung para saan ito. Para siyang maliit na cubicle pero puro damo-damo na rin tsaka tinubuan na siya ng mga maliliit na puno. May nakita rin ako isang kwarto sa katabi nito. Tapos itong katabi nitong isang cubicle, meron din isang cubicle pero sira-sira na rin yung hollow blocks dito. Tapos ang daming damo-damo dito sa pader. Ito meron din isang kwarto dito. Pero hindi natin mapasok yung ibang kwarto kasi dito puro damo-damo na. Mahirap na siya pasukin. So, tignan natin dun sa baba naman na ito kung ano yung itsura na ito. Pagkatapos ko libutin ang palapag na ito, ay naisipan ko nang bumaba para libutin naman ang first floor. At kailangan kong dumaan ulit sa mga ugat at sanga ng puno na nakaharang dito. Pagdating ko sa baba, ay napansin ko kagad ang malawak na spasyo na ito. Dito merong isang CR dito na maliit. Yan o. Parang cubicle lang siya na CR. Pero puro ugat na rin siya ng balete sa taas. Mas puro kalat na rin yung sahig dito. Ang kwento sa amin dito, may nagpapakita daw na malaking aninong itim. Ayun yung mga kwento-kwento dito. Dito mismo sa pinakagdan na to. Minsan daw mayroong tumatakbong bata dito. Halos puro tubig na rin ang sahig ng palapag na ito na nanggagaling sa taas. Pero okay pa naman yung makisame dito. Medyo may mga tulo lang ng tubig talaga na nanggagaling dun sa taas. May nakita akong isang lagusan sa isa sa mga pader dito patungo sa kabilang parte ng palapag na ito. Habang binibidyoan ko ang lagusang ito ay may naramdaman naman akong kakaiba na naglakad sa bandang hagdan. Parang meron pa siyang isang kwarto dun sa loob. Check natin, subukan natin pasukin. Parang may naglakad dun sa likod ko. Hindi siya patak ng tubig eh. Parang siyang labag ng paa. At gayon pa man, ay tinuloy ko pa rin ang paglusot ko sa lagusang ito para makatawid dun sa kabilang kwarto. Mayroong isang kwarto dito. Mayroon siyang dalawang CR. Kasi dito may mga lababo dito. Grabe ang creepy dito. Makikita niyo yung paligid. Puro mga sanga ng balete. Kung mapapansin niyo, puro rin siya tulo ng tubig dito galing sa taas. Kaya ang daming patak-patak ng tubig dito. Tapos yung mga bintana, puro na rin mga sanga ng puno. Oh. Meron pang pwede sanang puntahan doon kaso hindi na natin mapupuntahan kasi puro sanga ng puno yung nandun. Sa puntong ito ay naisipan ko na lumabas ulit at bumalik sa aking pinanggalingan. So ang sabi sa amin dito,
Dati daw tong factory ng mga hanger. Almost 20 years na daw tong inabandon. Sobrang lawak na itong factory to. Lalong-lalo na dun sa taas kanina, napaka-creepy. Sa oras naman na ito, ay sinimulan ko na libutin ang kanilang abandonadong opisina. Dito medyo maayos yung mga pader dito, hindi kagaya dun sa main factory nila dito. Pero medyo malawak din talaga dito. Tapos merong parang maliit na kusina. Tapos may dalawang CR. Ito yung pinaka-kusina nila dito. May lababo din siya. So parang kinuha na yung pinaka-lababo dito. Tapos yung CR naman, may bahagi-ba na. Kung makikita nyo yung CR dito, yung pader niya, gawa siya sa marmol. Hindi siya tiles. Tsaka yung mga sahig dito, puro marmol. Nagpatuloy lang ulit ako sa aking paglilibot at pinuntahan ko naman ang likod ng parte ng gusaling ito. Dito wala na rin siyang kisame pero puro puno dito. At sa parting ito ay bigla naman ako nakamoy na hindi ko inaasahan. Parang may bulaklak dito. Habang naglalakad ay natagpuan ko naman ang dalawang banyo sa likod ng gusaling ito. Dito may mga CR din dito. Kaso giba-giba na. Puro rin siya mga bubog sa sahig. Bali dalawang CR na nakita ako dito. Ito naman yung pinaka dulo na CR. Paakyat na sana ako sa second floor nang bigla akong makita ang mga bubog na nagkalat sa sahig dito. Dito sa pinaka first floor nito, nagkalat yung mga bubog dito. Hindi ko alam kung saan galing ito pero daming bubog dito. Nagpatuloy lang ako sa aking pag-akyat patungo sa second floor nang bigla akong mapansin ang mga materyales sa hagdan dito. So dito sa hagdan na to guys, hindi siya gawa sa tiles. Bali, marmol din yung ginamit na materyales. Nagpatuloy lang ako sa aking pag-akyat hanggang makarating naman ako sa pangalawang palapag. Grabe, ang creepy rin dito. Ang daming kwarto. May mga CR din. Tapos, may mga kwarto dito na tinubuan na ng mga puno. Sa oras na ito ay nagpatuloy lang ako sa paglilibot sa palapag na ito hanggang makita ko ang banyong ito. Dito may isang CR din dito. Tago siya dun sa kabilang kwarto. Madaming kwarto sa palapag na ito. Yung iba naman ay wala ng bubong. Kaya tinubuan na ito ng mga puno. Ang daming kwarto dito guys. Pero yung sahig din dito, kagaya din dun sa baba, gawa siya sa marmol. Kaso yung ibang kwarto dito, tinubuan na talaga ng mga damo-damo. May nakita rin ng isang kwarto dito na halos kinain na rin ng mga damo. Dito naman sa parting to merong parang lababo siguro to dati na giniba. Wala ring bubong dito. Nagpatuloy lang ako sa aking paglilibot sa palapag na ito. Dito sa floor na to, ang daming cubicle. Siguro nandito rin yung office of the HR nila. Kasi mapapansin nyo, bawat kwarto dito may mga CR. Pero yung iba hindi na natin mapasok kasi puro na rin siya puno. Pagkatapos ko libutin ng pangalawang palapag, ay naisipan ko na umakyat sa huling palapag ng gusaling ito. So ito yung pinaka third floor nila dito. Halos wala ng kwarto dito. Talagang malawak lang siya na roof deck. Di kagaya doon kanina sa baba na ang daming kwarto dun. So mamaya itatry natin mag-investigate dito sa isa sa mga lugar dito. Tignan natin kung totoo yung mga kwentong kababalaghan dito. Try natin makipag-communicate. Sa oras na ito ay napagdesisyonan namin na magsagawa ng investigasyon sa mismong factory. Naglatag na din kami ng aming kagamitan sa bandang hagdan kung saan madalas daw dumadaan ang aninong itim. Meron ba kaming kasama ngayon dito? Pwede mo bang galawin yung mga gamit na nilapag namin? Ako nga pala si Jay. Kasama ko si Paulo at saka si Zaldi.
Isa ka bang ligaw na kaluluwa dito? Ha? Sa puntong ito ay si SCP naman ang nagtanong sa spirit box. Ito ba yung white lady na nagpaparamdam dito sa pinag-trainer? Ako? Ako yun, no? O yun? Bakit kanina hindi ka nagpaparamdam? Tinanong ko na din kung pwede nilang lapitan ang aming mga equipment. At ito naman ang sagot nila sa amin. Pwede mong lapitan yung mga aparato na nilapag namin dito? Pwede? Saan bang kaluluwa mo yung naligaw dito? Sa oras na ito ay si SCP naman ang humiling na lapitan nila ang aming mga equipment. Hindi mo ba pagalawin mo kung ano mga bagay na nilapag namin dito? Mga aparato? Ilan kayo dito ngayon? Ilan kayo dito? Nagpapakita na isim na ano nyo. Pwede ka ba magparamdam ngayon? Apollo nyo? Ilan kayo dito ngayon? Dalawa? Pwede ba namin nalaman kung anong pangalan mo? Tinanong na rin namin kung kailan siya nabawian ng buhay. At ito naman ang sagot nila sa amin. Ito ba yung araw nung namatay ka? Ito ba yung taon nung namatay ka? O Kailan yun? At habang nagtatanong, ay bigla na lang nag-ibang temperatura sa aming kinatatayuan. yun? Parang namatay ka rin. Wait, Nasa ka ngayon? Nasa harapan ba kita o nasa likod? O nasa likod? parang gusto na nila kami paalisin sa mga oras na ito. Movie kayo. Umuwi kayo? Bago. Sabi sa spirit box? Sa puntong ito ay nawalan na kami ng pag-asa, kakahintay ng response mula sa kanila. At umaasa na lang ako na makarinig ng sagot ng spirit box pag i-edit ko ang videong ito. This moment, walang nagpaparamdam sa atin. Wala akong nakukuha ang response ngayon. Wala kami nakukuha ang response. O i-check din natin sa review or sa editing kung may nasasagap ba yung spirit box natin dito. At maya-maya pa, ito na ang mga sunod na mga nangyari. At habang ine-edit ko ang videong ito, ay bigla akong napansin ito sa mga isa sa mga camera namin. Ha? Ano kinakanta? Sa hindi may paliwanag na bagay ay biglang nawala ang focus ng camera na ito na para bang may dumaan sa harap niya. Akala ko ay sa camera ko lang mangyayari ito, kaya panoorin nyo ang mga susunod na mangyayari. Dahil akala ko ay wala na kaming makukuhang response, nagsimula na akong magbilang para sana itigil ang investigasyon namin. Subalit ito naman ang mga nangyari. Bibilangan ka namin. 10 9 8 Mabo? Di ba sabi nila? Oh 7, 6. 7 Grabe, nakita akong dumaan dun. Sa oras na ito ay parang may nakita akong mabilis na duman sa may bintana. Pero hinayaan ko lang to at inisip ko na ito ay isang ilaw lamang. Gusto mo na kami umalis? O hindi? Ano lang ako sa ilaw. Nagsimula na ulit ako magbilang at maya-maya pa
ay may nasasagap ng frequency ang aming mga devices. Inbox. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anong milaw? Pwede mo ba pang pailawin ulit? Biglang umilaw ang isa sa mga EMF namin. Oh, gago. Ilaw na. Sa puntong ito ay lumapit na kami para makasigurado kung anong nasasagap ng EMF namin. At maya-maya pa, ito naman ang mga nangyari. Gago. Gago! Ikaw ba yun? Gago, tumunog yung REM pad din eh. Ano sinasabi nila? Merong frequency talaga dito. Medyo mahina lang yung frequency nila. Pero meron dito sa hagdan na to. Kumuha ka ng energy dito sa amin para mapagalaw mo yung mga yan. Maya-maya pa ay may naramdaman ng pananakit ng tiyan si SCP. Kuha ka ng energy dito sa amin. Yung dito, Jay. Ha? Masakit yung dito. Masakit? Kagi parang ginagano no. Pino. Nang tanungin ko kung siya ba isang elemento, ay bigla na lang may sumabay sa audio ng aking pagtatanong. Ikaw ba yung elemento dito? Ikaw ba yung elemento dito? Sa oras naman na ito, ay bigla na rin nagloko ang camera ni LCF. Oh, pwede mo nag-blur na tong ano mo. Feel ko ano itutunog pa ito eh. Nag-blur na. Oo, grabe. Hmm? Kaka-problema na rin yung camera niya. Oh, Nakalako. Nawawala siya sa Yung focus. sa akin nga, gumanon no. Ha? Gumanon yung sa akin eh. Nakalak Ano na to. ba? Oh? Gumanon. Oh, tama. Kaya di ko na pinapatay. Ayaw malis sa pagka-blurred. Kagi dito. Wala naman liwanag doon. Pero hindi siya nananakit. Ayun yung talagang kagandahan doon. Dahil hindi na maganda ang mga nangyari sa amin dito, ay naisipan ko nang ihinto ang aming investigasyon. At sinimulan ko nang magbilang ulit sa huling pagkakataon. At maya-maya pa ay may sumabay na naman na boses sa aking audio. Pakinggan niyong mabuti. Ano to? 10, Violate. Oh! 9, Meron tayo na violate daw sa kanila dahil sinabi natin kanina, ilawin lang yun kung aalis gusto na nila tayo umalis. 8, Okay, pasensya na kayo. 7, Kailangan pa namin ng mas matibay pa eh. 6, 6, 5, 4, 3, Isang sagot na lang. 2, 1. Sa paglibot at pag-imbestiga namin sa factoring ito, ay isa na naman itong karanasan para sa amin. At anumang naranasan namin sa lugar na ito, ay mananatili pa rin itong isang misteryo. Kayo, ano sa palagay nyo? Si Apolonio kaya talaga ang nagpaparamdam sa amin?